Alam mo ba? Sa mga lumang paniniwala at pamahiin ng mga matatanda, kapag may tumawid na itim na pusa sa dinaanan mo, may masamang mangyayari. Kumbaga, nakatatak na sa isipan ng ilang Pilipino na ang katumbas ng itim na pusa ay malas. Ang pamahing ito ay mula pa noong Middle Ages, kung saan ang itim na pusa raw ay alaga ng mga mangkukulam at nababalot daw ito ng masamang salamangka. Pero teka lang, sa panahon ngayon, mas malas ang walang wifi, di ba? Kaya sa halip na matakot sa mga itim na pusa, mas dapat silang alagaan at mahalin. Kaya naman, ngayong August 8, alam niyo bang ipinagdiriwang natin ang International Cat Day? Ito ay isang taunang pagdiriwang na layong paalalahanan ng buong mundo kung gaano kahalaga ang mga pusa, lalo na sa ating tahanan, sa kalikasan at sa kultura. Ang kaganapang ito ay itinatag noong 2002 ng International Fund for Animal Welfare, isang organisasyong nagsusulong ng animal welfare at proteksyon sa mga hayop na naabuso, napapabayaan at iniwan lamang sa kalye. Ayon sa National Institutes of Health, ang mga pusa ay hindi lang pampalipas oras sa social media. Malaki rin kasi ang naitutulong nila sa mental health ng mga tao. Hindi lang mga pet ang mga pusa dahil malagang parte rin sila ng komunidad. Sa mga palengke, may mga tinatawag na palengke cats na tumutulong laban sa daga. Sa mga university o paaralan, may mga campus cats na pinagtutulungang alagaan ng mga estudyante at guro. At oo, sa internet, sila'y mga sikat din. Kaya nga may catfluencers, di ba? Kaya ngayong International Cat Day, hindi lang ito bastang araw para mag-post ng cute na larawan ng pusa sa social media. Ito ay pagkakataon para pag-isipan ng ating pananagutan bilang mga tao. Tanungin ang sarili, tayo ba ay responsableng pet owner? Tumutulong ba tayo sa mga inisyatibo para mapangalagaan ng mga stray cats? At sa huli, ang pagmamahal sa mga pusa ay hindi dapat isang araw lang sa isang taon. Sa kanilang tahimik na paraan, sila ay nagdadala ng saya at kakaibang kulit sa buhay natin. Ngayon, alam mo na!